Yan. Mga karos, magandang araw po sa atin lahat. Ito, welcome back po muli dito sa aming channel. So, another day and another project turnover tayo ngayong araw po ng linggo. So, meron tayong naging project dito sa Lumina Home Space 5, bali 42 square meter to with 2 bedrooms, full renovation. So, pag sinabing full renovation, from bare to finish siya. Kasama na yung overall paint, finishing installation, ceiling, tiling works, overall paint, electrical, and finishing carpentry. So kasama na rin po dyan yung repair and maintenance ng roofing, outside wall painting, at saka po yung ating general cleaning. Ayan mga karos, may project tayo na ita-turn over ngayon. So ibibigay ko po yung mga full details regarding po sa mga renovation na ginawa namin dito sa project. So tapusin niyo po itong video na to and enjoy watching po. Samahan niyo po muli kami ngayong araw. Let's go! Tara! Bali ito mga karos, nandito na tayo sa naging project natin sa Phase 5. Ayan, bago tayo mag-umpisa, gusto ko nga po pala magpasalamat sa tiwala ni client owner na si Sir Jason. Tsaka nagpapasalamat din ako sa mga bumuo ng bahay. Yan yung Lienaki Builders, sa mga tropa. Tapos maraming salamat na rin kila Master Batang, tsaka kay Sir Jojo Aragones, at tsaka kay Sir Ricky De Losa. Ayan, maraming salamat. So sa mga gusto nga po pala ng mga Korean blinds, ito yung page nila. Sa mga glass and aluminum, sila Master Batang, ito yung Facebook page nila. Tsaka yun doon sa nagkabit ng aircon dito. Yan, nandito po yung page nila. So ulitin ko lang, yung aircon nga po pala na nakikita nyo at makikita nyo rito sa project natin. Bali, binili po ni client to sa mall. Tapos kumuha na lang po sila ng installer. At sila Sir Jojo Aragones yung nakuha nila. So ito mga karos, start na tayo. So bibigay tayo ng full details dito sa naging project natin sa Phase 5. Tara! Yan, maaga tayo nag-vlog dito kasi tahimik, di ba? Okay, bali sa intro, ang sinabi ko, full renovation siya ng 42 square meter interior. So 21 square meter dito, then 21 square meter dun sa taas. Tapos 2 bedroom. Yan, ang mga ginawa dito, kapag full renovation, hindi mawawala yung repair and maintenance ng bubong. As long as yung bubong ay medyo medyo okay pa. Yan, medyo okay pa po yung bubong. Sinasuggest lang natin kay client na repair and maintenance. Pag sinabing repair and maintenance, may mga part ng area ng bubong na hindi naman po kailangan palitan. I-repair lang natin gamit po yung sealant. Tapos mag-a-adjust tayo ng mga text screw. Tapos sisikipan natin yung mga flashing. So para walang nakasiwang at walang papasok na tubig. Aside doon, mag-a-apply din tayo ng epoxy primer. So kailangan natin mag-primer, then after nun is yung roof guard na. So yun ang repair and maintenance ng roofing natin. Tapos dito naman po sa may bandang likod, inabot namin na nabubulok na yung gutter niya rito. So nag-suggest tayo kay client na palitan na rin po natin. Bali stainless gutter na po yan, na may kapal na 0.5. So smoke stainless, pang matagalan na, 'di ba? Okay, ang ilan pa sa mga pinagawa dito sa harapan ng bahay is yung overall paint. So niretouch natin yung pintura ng buong exterior wall. Included na yung mga bintana, yung steel, tapos yung facade, then yung sandblast. Ito, sandblast po kasi yan. So lahat po yan paikot hanggang dito. Yan po yung isa sa mga ginawa nating trabaho. Actually yung pintura nito, yung nahalin tulad lang po sa luma, pero mas mukha siyang bago compared dun sa mga kadikit na bahay niya, dahil ginamitan pa natin yan ng acrylic emulsion. Yan, silipin natin, diba? Ayan, medyo makintab dito. Dito sa project namin na to, hindi pa nagpagawa si client ng extension. Bali, itong bahay na to, makikita nyo, plain lang namin na turn over yung lupa. Plus, meron pa po tong waterproofing. Yung dating TNB niya rito, dito banda sa may slab, yan, naka waterproofing po yan. Yan dito. Yan, naka waterproofing po yun dun. So iniiwasan natin dito na magkaroon ng leak yung loob ng bahay kasi bagong bago. Aside doon, bagong pintura. At may mga naka-install na mga electrical. Okay, bali pag-usapan muna natin yan dito sa harapan ng bahay. So dito sa harapan ng bahay, so sa water line niya, naglagay po kami doon outlet ng CCTV. Tapos itong sa Media Agua o yung canopy, naglagay kami ng drop light. Sa main door, meron po siyang screen door. So kapag ganito yung bahay, walang extension, so mas maganda itong screen door na to is yung half lang. Ito half. May mga nagpapagawa kasi full screen eh.
So ito, half lang. Para kahit naman papaano, hindi magpe-penetrate yung angay ng tubig. So mabablock niya pa hanggang dito sa kalahati. Pero sinabi ko naman kay client na kapag nandito na siya, tsaka may mga bagyo, hindi talaga enough tong canopy na to. Yan, isa pa sa mga pinagawa namin dahil nasa 60 cm yung kanyang steps. So medyo maano kasi to yung lupa niya rito sa ground level, medyo naka-elevate na mataas, mga 60 to 80. So ito, previous ko na kay client to. So pinagawa ko to sa mason namin na magkaroon dito ng steps kasi pag may mga bisita sila na may edad na, at least kahit papano hindi naman mahihirapan umakyat. So ito, kung ako tatanungin kung may violation to, ito violation po talaga yan, bawal po yan. Pero nakiusap naman po tayo sa office at saka sa guard dito na may matanda ho kasi na nakatira rito, kaya kailangan po nila yan. Imagine niyo ganyan kataas, hakbang ka, hirap, di ba? Tsaka every time na papasok ka sa bahay medyo maputik. So makikita nyo lang dito yung linya ng kuryente at saka yung linya ng tubig. Hindi po namin ginalaw yan. So naka-open muna yan para makikita ni client. Ngayon kapag nandito na siya, siya na pong bahala. Kasi ito medyo madaling madisgrasya to kung sakaling mag-park ka dyan or may gagawin ka, at least nakikita mo yan. To kasi nga linya na yan, medyo delikado yan kapag ka nasagi. So hindi naman natin yan pwedeng sementohin. Tapos ayun, naglagay tayo ng ng faucet, additional na outlet, saka sa CCTV meron din. Tapos ito, itong part ng area na to, bali ano po to, ganito lang po talaga namin i-turn over to. Kinakailangan niya kumuha ng construction permit na ban kung gusto niyang pasimentohin to. So dito na lang po natin makikita yung mga indoor and outdoor. So dito na lang natin makikita yung mga outdoor unit ng AC. So ito ay split type sa master's bedroom. Dito sa bedroom 2, bali window type naman. So nandito siya lahat sa gilid. Tapos may makikita kayo rito na mga naka-expose na tubo. Itong detress na to, yan galing sa bubong na second floor. Yan pababa na po yan dito. Tapos dito naman, may tubo tayo na 1/2 dito. Yung release ng tubig ng aircon na yon. So yan ay pababa. So ito, kung magre-release to, hindi na tayo naglagay ng dyan. Hindi na tayo naglagay ng tubo dyan. Kung magre-release yan, diretso na yan sa lupa. Okay, bali, kung sakaling magpapabubong siya, mababago yung mga nito. Yung mababago, yung mga linya. So puputulin. Ngayon, yung tubig, dadaan na po yan sa mismong gutter na ipagagawa niya na bubong. So pansamantala ganyan. Tapos may makikita kayo na wiring dyan na galing po doon, internet connection. So ibig sabihin, dyan na gumapang sa labas. Pero pagdating sa loob, wala na tayo masyado makikitang kable ng kuryente. Yan. So pasok tayo sa loob. Check natin yung ginawa nating project dito. Yan, di ba? Napakadaling umakyat dahil meron na po nitong concrete step and risers natin. Tapos ito yung ating aluminum screen door. So ito, meron naman po siyang lock. Tapos may susi po yan dito. Tapos ito, door closer. So si door closer natin, siya yung mag-a-adjust para hindi po talaga hahampas ng biglaan yung pintuan. Check natin. So ito, meron na rin pong stopper para kung gusto mo siya nakahang. So ayun na, hindi siya basta-basta po papalo. So dahan-dahan po siyang sasara. So yan, may susian na rin. Yan, handle. So yung mga ganitong klaseng handle, kayo pong bahala kung gusto nyo na pag ganito, patayo, or pwedeng pahalang. Yan. Buksan muna natin. Ang dating pintuan nito ay sa kulay chocolate brown. Chocolate brown po siya. Pininturahan na namin ng itim. Nagpalit kami ng double lock. Ito, single deadbolt, tapos lever type doorknob. Sa panahon ngayon, pwede naman po dito yung mga tinatawag na smart lock. Yan, pwede naman po siya. Okay, ang ginamit namin sa floor tiles is a porcelain na 60 by 60. Yan, 60 by 60 na tiles po to. Tapos may shade siya ng ating haspe. May shade na gray. Tapos naka-cove ceiling naman tayo. Tayo na medyo may pagka-walnut na mampula-pula yung ating PVC panel. Yan, may center light, pin light. Tapos ang pinintura po namin dito is off-white. Yan, semi-gloss po ito na meron po siyang patak ng acrylic na black. So yan ang color niya. So more on white para mas maganda sa mata. Tapos naglagay kami ng TV console dito sa part ng area na to, sa pagitan ng dalawang bintana. So ayan nga, may internet na si client. Ayan.
Internet na. Tapos gumamit kami ng UV board. Ito UV board po to. Maganda din tong mga UV board ko, mas mataas yung ceiling. Pag binili nyo yung UV board, nasa ano po siya, 4 feet by 8 feet. Kasi nga laki rin ng mga plywood. Sa pagitan niya, meron po siyang wall-fluted panel. So si wall-fluted panel, yun nahalin tulad na lang rito. So ulitin ko, ano yata ito? Mahogany. Yan, mahogany yung kulay niya. Yung cove ceiling na may strip light, tapos meron po siyang mga pin light. Pagdating dito sa ano natin, TV console, yan, meron na lang siyang maliit na pin light para kahit papano astig, di ba? Ganda-ganda tingnan. Yan, gumamit si client dito ng Korean blinds para sa mga windows. Tapos yung kulay ng Korean blinds is a gray. Yan, tapos dito banda meron tayong track light. So kadalasan track light para maganda-ganda rin yung dating niya, di ba? Ang plano ni client dito, yan, nandito yung kanyang sopa. Tapos meron din tayong cabinet dito. Ayan. So sa ganitong cabinet, ang ginagawa na lang po namin, naka 45 degree cut to. Para hindi ka nagagamit ng yan, hindi ka nagagamit ng cabinet handle. Yan, ganun din dito sa kabila. Yan. Storage. So hindi na soft close yung ginamit namin. Yan, hindi na po soft close. Storage lang naman po yan. Tapos syempre dito, pinagkasya na ni client yung small kitchen na space niya. Nandito na rin. Ang ginamit naman po naming materialis dito sa overhead, ito po isa aluminum. Pero yung pinakakaha niya, yan, ang pinakakaha po ng cabinet, gawa po sa plywood. So ang reason, para tumagal yung buhay ng pintuan. Tapos yung kaha naman, gawa sa plywood, gawa ng kapag nagpa-extension to si client at nagpa-demolish, at least hindi mabigat sa bulsa yung mga tinanggal at saka at least yung madali siyang baklasin. Hindi masyado magkakaroon ng damage. So ito yung kanyang kitchen sink, cooktop, yan, range hood. Yan. Range hood. Technogas. Technogas din to. Tapos sa ilalim nito, nandito yung maintenance natin. Yan. Yan o. Tapos sa ilalim nito, nandun din yung saksakan. Yan o. Yan o. Baga, nandito yung tangke ng gasol. Tapos ito naman saksakan nito. Nakahiwalay po sa tangke. Ayan, nandito. Yan, bali, color gray na tiles yung ginamit namin dito sa kitchen sink. 60 by 60. Tapos yung dito naman, kaya nagkaroon ng tiles to, ang kwento nito, inabot namin to na napakadaming tabingi. Yan, napakadaming tabingi po nung pader dito. So tabingi yan, tabingi dito. Tapos ang sabi ko na lang kay client, maglagay na lang tayo ng tiles dito, accent. Isa to sa mga previous na binigay ko kay sir. So mas gusto ko kasi yung maganda tingnan, 'di ba? Maganda sa mata. Kung aayusin lang namin na parang palitada, medyo bitin. So binagay ko na lang po sa kulay ng tiles. So kung ano yung tiles dito, yan, ganun din po dyan. Diba? Karoon na ng design, tsaka nagkaroon ng accent. Tapos dito sa may back extension area, 40 by 40 naman yung ginamit natin dito na tiles. Yan. Tapos ito, dati siyang may lababo. Yan, pinatanggal ko, ginawa na lang natin na counter. Yan, may lababo naman na siya doon. At least meron siyang patungan dito. Yan. So ito yung ating yung clean out sa cuts basin, 40 by 40 tiles. Tapos may sukalo tayo para naka-private tong area na to. Tapos may floor drain syempre para yung tubig na absorb nito, so dito lang mapupunta. Tapos may faucet tayo sa gilid. So mga pansamantalang faucet lang naman din yan kasi kapag nagpa-renovate to si sir, yan, babaguhin yung plano. Kaya hindi na mahirap i-demolish, hindi na mahirap baguhin. Yan, sa taas. Pagdating dito, bali tubular roofing trusses pa rin, then polycarbonate na lang. Ito pasingawan po to. Yan, galing po sa TNB. Tapos yan, nakikita nyo na yan, exhaust fan po yan, air vents. Ganun din dito, may air vent din tayo. Yan, may switch. Ayun o. Ilaw yan, switch button. Tapos naglaan pa ako ng isang outlet. So itong air vents na to, dito naman po yan sa may range hood. Yan o. So itong back extension, kaya open lang siya kasi wala naman po siyang permit.
So may nagtatanong nga din pala na kung ito ba ay kinukuhaan ng permit itong floor area na to. So ang sagot natin dyan, hindi naman po. Hindi naman po siya kinukuhaan. Kung magpapagawa ka lang po ng mga poste, ng bakod yun, tsaka ng bubong, yan kailangan mo na. So ito naman isa canopy yung ginawa natin. Kaya mapapansin nyo hanggang kalahati lang siya ng unit. So pag sinagad pa natin yan, questionable na. Okay, ito naman yung TNB. So si TNB, yung pintuan niya, gawa po ito sa aluminum. Yan, may susi rin po siya. Yan, may susi rin. Yan na. Tricolor. Yung mga pin light po pala natin, tricolor. Lahat yan. Tapos dito nga pala kung bakit 3-gang. Yan, 3-gang switch. Ito kasi may switch button dito. Kasi kung wala, kung naka-direct lang, lagi siya naka-open na ganyan. So itong LED natin na wall mirror, ayan, tricolor din po siya. So yung mahalaga, kung gusto mong patayin, ayan, mawawala yung, ayun. So napapatay siya. Ayan, buksan natin. So wala namang iba kundi si basin lavatory, ganun pa rin, kaya kailangan gawa pa rin po sa aluminum cabinet kasi yung space dito sa toilet and bathroom, mas mabilis po siyang tinatamaan ng tubig. Pag naligo ka, yung tinamsik ng tubig. So kaya kailangan gawa sa aluminum. Tapos naka-tiles po yung ibabaw. Ayan. May lock po siya dito. Di ba? Tapos dito sa maintenance. Ayan. Tapos meron tayong bidet. Yung water closet. Ayan, water closet. Ang combination color ng wall tiles natin, may accent tayo dito ng wood look. Yan, tapos light gray naman yung magkabila. So, kompleto pa rin. May towel holder, shower set, at saka meron po tayong yan, shower heater. Sa shower heater, ang ano lang po, gamitin to kapag malakas talaga yung tubig. Pero pag mahina po, wag natin gagamitin para hindi po siya masisira. Tapos kung ano yung kulay po ng ating PVC panel dito sa may, sa may ceiling. Yung ganun din po dito. Then may exhaust fan tayo sa gitna. So mapapansin nyo lang, wala na po tayong bintana rito kasi back to back yung extension. So yun dito naman, may area pa tayo pero kapag pinagawa kasi ni sir yung extension, so bali wala na rin pong silbi yung bintana. So mas maganda na nakikita natin na ganito yung itsura. Diba? Tapos banda dito, naka-track light din po tayo. Yan, may track light din tayo rito. Tapos tricolor din po yung ating track light. Yan. Nasa sa inyo kung anong gusto nyong dim ng ilaw. So sa atin yan, warm white, mas maganda. Tapos dito naman tayo sa stairs. Itong stairs natin, bali color white yung pinaka-handle niya. Tapos yung staircase cover niya, gawa po sa Pisum board. Yan, makapal na Pisum board po yan. Then, ang ginamit naman po natin na tiles para po dito sa stairs, bali kasing kulay din po ng ating ceiling. So, ito po isa may stopper. Ayan o. Ayan, shoutout kay Louie. Si Louie ang laging gumagawa nito sa grupo natin. Stopper yung dulo niya. Tapos, nagkaroon din po ng extension niya na tubular na 1 1/2 dito. Kaya medyo humaba yung steps niya. And then, color white yung ibang part ng pink. Then, the rest, mahogany. Kaya, astig-tingan, di ba? So, kapag meron dito sa stairs, lagi nyo tatandaan, yan, 3-way yung ating switch button dito. So, ibig sabihin, pwede tayong pumindot ng switch button dito para mapailaw natin yan. Yan, pendant light na yan. Doon naman po sa taas, ganun din. Pwede rin. Hagdanan. Okay. Second floor with 2 bedroom. Yan. PVC panel natin is mahogany pa rin. Yung windows natin dito, meron pa rin mga Korean blinds. And 3-way. Yan. Ganda. Yan, ganun din sa pin light. 3-way. Yan, dyan tayo sa puti. Yan. Bali yung every corner dito, bali nakakornisa. Lahat paikot. Tapos same pa rin yung pintura na ginamit namin sa baba, papunta rito sa taas, off-white pa rin. Yung tiles na ginamit natin sa baba, kapareha pa rin po pagdating dito sa second floor. Okay, ito yung pintuan ni client. So, ang design nito is a solid wood. Then, meron siyang mga design. You know.
So combination to ng varnish at saka ng paint black. Ang ganda, di ba? Yan. Ito yung first room. Yan. Yan. So meron tayong 4 na pintuan dito. Isa sa back extension at saka isa rito sa main door. So lahat naman yon meron siyang door stopper. Yan. Yung door stopper natin. Yun. Tapos ito yung ating mga Korean blinds. Si Korean blinds, pwedeng pa ganyan ang pasara. Yung nakikita pa tayong liwanag or pwede naman ganyan. Halos wala nang makita. Ganun din dito sa kabila. Yan, pag sinasarado natin at binubuksan. Okay. Ito yung window type aircon niya. So, isasaksak na lang po ni client to. So, sa amin, mas maganda kung gagamitan natin to ng cable tie. Pag binuhol natin, ayan, ball. Mas maganda siya tingnan pag nakaball na maikli. Saka natin siya isasaksak. Yan, mas maganda siya tingnan. Ngayon, dahil nagkakaroon ng siwang talaga, isa sa mga issue natin sa mga aircon, yung may mga siwang na kagaya nitong window type. So, ang ginawa namin, nagpagawa po kila Master Ryan, Master Batang ng aluminum frame. Yun ang sinalpak natin dyan. Kaya gumanda siya tingnan, di ba? At saka kasi kapag kakahoy yung ginawa natin, may tendency pa na mabulok, di ba? Kaya aluminum na yan, kaya maganda-ganda na. Yan, meron tayong center light dito sa ceiling. Then, 2 pin light. So, tricolor naman yan lahat sila. Ayan o. Tricolor. So, lahat ng ilaw na ginagamit natin dito sa mga project ay binibili namin sa may Centennial, sa may Kalayaan, sa may Kawit, sa tabi po ng Wilcon. Yan, Kawit Cavite sa tabi ng Wilcon. ANS lamps. Ayun po. Tapos may closet tayo rito. Yan. Yan, 2-door. Ayan, may hanger rod. May opening pa rito. Tapos may cabinet drawer. Ay ba, ganda. Tapos cabinet handle is a black. Siya nga pala, ang kama nakakasya dito is yung 4x8. 4 feet by 8 feet o yung 120 cm by 75 inches. Yan, ito yung unang bedroom natin. At hindi pala natin na babanggit, meron tayong pa-hallway dito. Yan. So, disadvantage ng hallway, medyo lumiit tong isang area. Pero maraming benefits to or maraming pakinabang to in the long run. So, unahin na natin yung pakinabang muna araw-araw. So, pag meron ka nito, maganda siya tingnan. Yan. Maluwag siya tingnan. So, nakakahinga ka ng maluwag. Ngayon, kung gusto mong palitan tong bumbilya, abot na abot mo. Ngayon, iba kasing setup, yung kwarto nandito. So, yung itong partition na to nandito. So, masikip na siya kagad. Tapos ito, kung gusto mo siyang linisan to, dilinisan mo yan, maabot mo. Diba? Tapos, pag dumating ang time na nagpa-extension ka na sa likod at gusto mo magkaroon ng access, pwede mong ipatibag to. Ang pintuan na kakasya dyan is yung 60 cm. Di ba? O, hamba at pinto. So, may access ka na. So, isa yun sa maganda, di ba? Pero yun lang naman, kasi kung magpapagawa ka nito, kakain na ng space. Pero maluwag pa rin naman, di ba? Okay, sa master's bedroom tayo. Ayan. Tapos dito sa master's bedroom, ang ginamit na aircon dito is yung split type na. Tapos tricolor din naman yung mga ilaw rito. Ayan. Ayan, tricolor. Same pa rin po ng Korean blinds. Color gray pa rin. Ayan, buksan natin. Ayan. Ganda, diba? Yun. Ang lamig sa mata. Ang lamig sa mata ng combination color ng ating paint at saka ng Korean blinds. Lalong-lalo na kapag ganito, maaga, tahimik na at saka ramdam na ramdam mo yung feeling na bagong-bago talaga yung bahay, di ba? Okay, pareha pa rin naman po, nakakornisa, PVC panel, yung tiles. Yan yung pintuan natin na meron door stopper. Yan. So hindi ko nababanggit yung mga extra na socket, yan meron tayo, mga extra socket. Tapos dito, mapapansin nyo, since nasa side corner na po yung layout nitong kwarto, dahil nagkaroon ng division dito, dito natin nilagay yung malaking closet. So ito 3 pintuan to. Yan, ang daming mailalagay. Diba? Napakadaming mailalagay.
drawer. Kabila. Ayan. Tapos ang kasyang kama dito ay ganun din po. 120 by 75 inches. Yan, 75 inches. 120 cm by 75. So, depende na kay sir kung yung headboard nandito or nandito. Yung headboard. Yan. Okay. Pare, thank you ha. So, ulitin. Ulitin. Okay. Laging ganyan talaga pagka finishing, no? Yan, lagi makikita itong mga to. Okay, sir, magandang hapon. Si Sir Sir Jason. And sir, kamusta po yung bahay? Ayan, bali, hindi pa ho tayo nagtatapos dito kasi meron pa ho kaming ikakabit na LED. So, Sunday po kasi ngayon. Baka bukas na lang po ng umaga o na maaga ng bukas. Plus may CCTV camera. Hindi ko na ipapakita to sir kung saan namin kakabit. For private purposes na lang. So ito, nandito ako kasi pina-retouch ko na final yung mga dapat i-retouch dito. Kasi last touch talaga dito sila. Sila Master Batang and Master Ryan. Yan, magwawalis na lang ako rito. Ang hinihintay namin ni sir yung sa magkakabit ng regulator kalan para dito sa cooktop. Yan. Sir, baka meron kang okay naman na isama ka? Okay lang kahit saglit? Sir, baka meron kang ano sa amin? Masasabi? You know? Parang out of words. Kasi sobrang ganda. Quality. Hindi sayang pera. Okay sir, tungkol naman po sa naging transaction natin, ano naman masasabi niyo? Very smooth. Hindi kami masyadong nagmadali ni Sir D kasi alam kong mas okay kapag mas hindi minamadali yung project. Yun, tama po yun. Yun. Yung kinalabasan naman sobra. Beyond my expectations. Sir, maraming salamat. Tsaka may mga freebies pa, sir. Oo, sobra. Madami nung freebies na lalo-lalo na yung hagdan dito. Oo, sir. Kasi ito talaga, kailangan niyo po talaga to. Sabi ko nga, makikipag-away ako sa opisina para lang yan. Kasi kayo lang din naman po yung magsasuffer. Tapos, another freebies na lang na mga ikakabit namin. One day na lang naman to. Ayun, CCTV. Tsaka yung dito, yung bracket. Sir, maraming salamat uli sa tiwala. Sir, paano nyo nga po pala kami nahanap? At actually, paano nyo kayo nagpagawa sa amin? Since 2021 ko na... Uy, ang tagal na! Oo, magmula na turnover sa akin. Sabi ko, hindi ko ipapagawa tong unit hanggat hindi kayo... Available. Oo, yung sa amin. So, ibig sabihin, sir, sa online and social media? Oo, online, social media. Tapos, alam mo, 2021 din tayo naging friends nun sa Facebook. Kaya, timing, nung time na nandito ako, nag-ocular kayo, agad-agad nung time na yun. Sabi ko, hindi ko napapakawalan. Yan, thank you kay Sir Jason. Also, maraming salamat sa tiwala, sir. Sir, thank you po. Yan, salamat din sa pa-interview kahit saglit. Yan, naisama natin sa vlog si client. Bali mga karos, hanggang dito na lang po muna yung vlog natin. Yan ngayong araw po. Bali meron na naman po tayong natapos na renovation dito sa project natin sa Phase 5. Ang sarap po sa pakiramdam kasi habang may tinatapos tayo na project at pagka tineturn over na natin sa kliyente ay natutuwa po sila at masaya po sila. Lagi na lang naman po namin sinasabi sa kanila na just in case na may mga problema dun sa bahay at under pa ng aming warranty, nandito lang po kami. Yan, kontakin lang nila kami at agad po kaming darating. So sa mga nakagusto ng vlog namin, maraming salamat po. Sa mga hindi pa po naka-subscribe, please subscribe nyo na po yan.
At i-click nyo yung notification bell button para upgraded po kayo, para updated po kayo sa aming mga project araw-araw. So kita-kita na lang po tayo for the next video. Pakishare na lang po ng video sa mga nakagusto. Siya nga pala, yung presyo ay hindi na po pinapasabi ni client. So magbibigay na lang ako ng price range para meron po rin kayong idea. Pero yung actual na price ay hindi na po pinapasabi. So more or less 400,000. Ayan po. Let's go. Tara.